Hi guys! Welcome back sa channel, and for today's vlog, isasama ko kayo sa aming store. So yun nga guys, ang dami nagtatanong sa akin kung paano daw ba mag-start ng business, ano ba yung mga kailangan nila pag mag-uumpisa sila ng kanilang business, or paano nga ba nila mamamanage yung time nila, especially katulad sa akin. Nagtatrabaho pa ako, nag-vlog pa ako, pati may business pa tayo. So kung gusto nyo malaman, keep watching this video. Yan guys, malapit na nga pala tayo sa aming store. So kami ay franchisee ng Yaki Yaki. So ito siya, located lang to sa 602A Mandaluyong City. Pati meron pa kami isang branch sa may 83 Rev Aglipay, dito din yan sa may Mandaluyong City. So tara guys, wag na natin itong patagalin. I-share ko na sa inyo yung mga tips ko kung paano tayo mag-start ng business. So ayun guys, bago tayo magsimula, please don't forget to like and subscribe. Guys, alam nyo ba, ang daming humihingi sa akin ng tips and advice kung paano daw ba sila mag-start ng business. So isi-share ko sa inyo yung experiences ko na pwedeng maging effective sa inyo kung mag-start kayo ng inyong mga business. So guys, itong mga tips na sasabihin ko ay yung mga ginawa ko nung nag-start pa lang ako gumawa ng business na nag-work naman sa akin and sana mag-work din sa inyo. So, let's start with number 1. So, una, start with the business plan. Importante na magkaroon ka ng business plan para magkaroon ka ng direksyon sa iyong pagnenegosyo. Ito yung kung ano yung gusto mong ibenta o services na i-offer, kung saan mo siya gustong ibenta, kung may physical store ka ba or wala, or di kaya kung magkano yung gusto mong kitain, at alam mo dapat ang iyong target market. Bata ba ito, matanda, lalaki, babae, at kung ano yung capacity nila sa paggastos ng kanilang pera. Number 2, choose the right location and platform. So sa pagpili ng platform, dapat easy to use, affordable, and may customer support na kasama. And dapat maayos din yung security para hindi basta-basta nahahack yung mga account nyo. When it comes naman sa pagpili ng location, piliin nyo yung maganda yung foot traffic. In our experience, nilagay namin yung business namin sa malapit sa school, malapit sa simbahan, at malapit sa munisipyo. So, pwede nyo ring ilagay yung business nyo malapit sa market, sa grocery, or di kaya sa mga sakayan ng mga pampublikong sasakyan. So, doon kasi tayo makakuha ng mga maraming customers na dumadaan on a daily basis. Number 3, build the brand. Bakit po? Because it distinguishes your product from your competitors. And once na may brand ka na, it creates brand loyalty to your target market. Because at the end of the day, people buy brands, they don't buy products. Number 4, take great photos of your products. So, always remember na ang tao ay naa-attract sa magandang mga visuals. Especially sa amin, we're offering food. We-make sure namin na maganda yung pag-take namin ng photos dun sa mga products namin. And dapat appetizing talaga siya sa mga mata ng customers para mas maengganyo silang bumili sa amin. And kung nasa retail business naman kayo or clothing line, make sure na detailed yung ipapakita nyo and maayos yung condition ng product na pinapakita nyo sa mga photos. So, number 5, connect and collaborate with influencer. So, in my experience, naghanap ako ng mga kakilala kong influencer at humingi ako sa kanila ng assistance para i-promote yung aking small business or yung iba ko pang mga businesses. Ito, isa tong way para mas malawak yung ma-reach na audience ng business ko and mas makilala pa yung aming mga produkto. And lastly, kung gusto nyo mas maging successful ang inyong business, make a customer service a priority. Customer service is as important as the product itself. Kasi yung customer service, it help you to build the brand and your brand loyalty.
Kaya naman, I always make sure na nare-replyan yung mga inquiries namin sa aming Facebook page with the help of Kaojiao. So guys, ano nga ba yung Kaojiao? Ano nga ba ang Kaojiao? Ang Kaojiao ay isang social commerce platform for Facebook social sellers. So ito ay nagpo-provide ng automatic chat box, inbox reply, comment reply, post reply, private reply, messenger notify, online store page, and Facebook advertising marketing tools na makakatulong sa atin na mag-advertise ng mas accurate at mas mapapalawak pa nito ang ating target audience at higit sa lahat guys, mas makakatipid tayo sa ating advertising cost. Guys, alam nyo ba, sobrang nakatulong itong Kaojiao lalo na sa pag-establish ng aming business. Dahil napakaganda ng function nito na click to messenger ads with chat box. Lalo na kapag busy kami at hindi agad kami makapag-reply sa mga inquiries ng aming mga customers. So it gives quick response to customers when they engage through the click to messenger ads. And it increases the chance of closing sales to those customers na may interest sa produktong binebenta nyo. So itong Kaojiao, it really help us kasi naka-automated reply na siya connected sa iyong Facebook or Instagram account. So pwedeng ka na kasing maglagay ng mga keywords katulad ng pinaka-common na keywords na ginagamit sa store namin. Na kung how much, can I see menu, at kung saan yung location ng store. With that, sobrang nakaka-help to para makapture agad yung mga customers na willing mag-purchase ng mga produkto na binebenta mo sa store nyo. Lalo na kung busy ka, nandyan yung Kaojiao para sumagot agad sa mga inquiries sa mga customers mo. By the way guys, share ko na din pala sa inyo ang top 4 features ni Kaojiao na sobrang favorite ko. Number 1, Kaojiao is connected to your Facebook and Instagram account. So it's easy to navigate and easier to manage kasi most of the people are using Facebook and Instagram. So mas convenient na at mas pinadali pa ang pag-connect mo sa mga customers. Lahat ng transactions mo ay connected na to one shop. Number 2, autoresponder. So guys, dito sa Pilipinas, kadalasan kahit nag-post ka na ng complete details sa yung posting, hindi mawawala yung may magko-comment at magko-comment pa rin ng kung how much, saan pa doon nabibili, any other details. Kung nakaka-relate ka dito, nandyan si Kaojiao to set your autoresponder that can answer a specific question. At ang pinaka-gusto ko dito, pwede mong palitan ng autoresponder sa bawat item, lalo na kung meron kang maraming item. Mas mapapagaan ng buhay mo as a business owner. So if you want to focus on your business, autoresponder is the key in expanding your business. And ang top 3 naman sa feature na gusto ko kay Kaojiao ay ang order management system. So since gagawa ka ng Kaojiao account mo na connected sa yung Facebook or Instagram, so this can also receive orders directly from the website. So ibig sabihin yung kaojiao.com/ kung anumang name ng store mo. So kapag may nag-order doon, matatrack mo timely or on time yung mga orders mo dahil directly pumapasok yung mga messages mo sa yung mga social media accounts. And also, may inventory system na rin ito kaya mas madali mo makikita yung mga available pati unavailable mong mga product. Kaya mas easier sa business mo na matrack ang lahat. It's more easier sa business to track everything with Kaojiao. At pang-apat, ang auto bill generation. So, maganda kay Kaojiao, kinukompute niya na agad yung bill na dapat bayaran ni customer. So, automatically, pinapadala niya na rin si customer ng bill and including na rin dun yung shipping fee. So, hindi na tayo mas mahihirapan pa mag-compute kung magkano yung kailangan nating singilin kay customer. And also, it sends yung invoice kay customer para may reference siya nung pinagbayaran niya. And by the way guys, ang Kaojiao Basic Package is currently available for free. So ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo kay Kaojiao. So guys, I hope nakatulong tong tips and suggestion na binigay ko sa inyo kung paano kayo mag-start ng inyong business. And sana huwag nyong kalimutan mag-like and subscribe and i-click nyo na ang notification bell para updated kayo sa ating mga happenings. See you guys next time! Bye!